Part 7. What's happening here? Natigilan kaming lahat sa lalaking nagsalita. Dahan-dahan kaming lumingon sa pinanggagalingan ng boses na yon. Napalunok na lamang sa kaba si Ivy. Sir? I said, what's happening here? Tanong ni Hendrix na magkasalubong ang kilay. He's like a monster. Sir, ano po kasi? Si Ivy na nangangatal na sa kaba at takot. Get your things now. Seryosong saad nito. Pardon? He smirked. You're fired. Napahagulgol si Ivy sa sinabi ni Sir, sabay luhod. Ako naman ay gulat na gulat. Akmang lalapit ako kay Ivy nang hawakan ni Hendrix ang braso ko. Pero Sir, saad ko, hindi ko kailangan ng empleyadong katulad mo at patapon na ugali. Get your things now and don't you ever show your face in front of me. Mas lalong napahagulgol si Ivy. Pinapatayo na siya ng kaibigan niya pero hindi ito pumayag. Pilit itong nagmamakaawa kay Hendrix. Sir, give me a chance, please. Kailangan ko po ng trabaho. May sakit pa ang papa ko. Humigpit ang hawak ko kay Hendrix, kaya tumingin ito sa akin. Nararamdaman ko ang pinagdadaanan ni Ivy, lalo na kapag nawalan ito ng trabaho. Gayong may sakit ang ama nito. Dahil ganun din ako dati nang nabubuhay pa si Mommy. Sir, please, I will not do that again. Sir, please. Pagmamakaawa nito, halos gumulong na ito sa sahig. Pati makeup niya ay kalat na rin. Naaawa ako pero wala akong karapatang pigilan ng desisyon ni Hendrix. Ever since I started to work here, ganito na ang nakasanayan ko. Ang may matanggal na empleyado kada araw kapag may nagagawa silang kapalpakan. Isang himala na lang kung tatagal ito ng 1 taon. Do you want me to repeat what I've said? Ivy, tama na. Please tumayo ka na dyan. Usal ng kaibigan niya na naiiyak na rin. Tumayo na si Ivy at tinitigan ako ng masama. Kaya nag-iwas ako ng tingin. Nagigilty ako. Let's go. Ani Hendrix at hinila ako sa office niya. Are you okay? Tanong nito sabay check sa katawan ko. Okay lang ako, sir. He took a deep breath and caressed my face. It hurts a lot, isn't it? Tanong nito nang makita niyang pisngi kong namumula. Wala yan. Napasinghap ako nang bigla niya akong hinalikan sa pisngi. Ayan, hindi na yan sasakit. He said then pinched my nose. Hinampas ko lamang ito sa balikat niya. Shh, chancing ka lang eh. No, I'm not. Oo kaya? Hindi nga. Let's pretend that I believe in you. Kiss from the person you love is the best medicine to heal your wound or to lessen their pain. That's why I kissed you. I don't want you to get hurt. I promise to myself that I will protect you, no matter what happens. Tumalikod ako rito dahil sa kilig na nararamdaman ko sa sinabi niya. Kahit minsan, masungit ito, kaagad naman yung napapalitan ng sweet side niya. He never fails to make me smile. Damn it, habang tumatagal ay mas lalo ko siyang minamahal. I love you, Lorraine. Sasagot na sana ako nang iniharang nito ang daliri niya sa bibig ko. Tsaka mo na lang ako sagutin kapag nakuha ko ang sagot na gusto ko. Nito. Let's go? Saan tayo pupunta? Kunot noong tanong ko. Hindi ko gustong nagugutom ang magiging asawa ko. Saad nito sabay kindat sa akin at hinila na ako palabas ng kotse. Since point of view, hindi na ako nagtagal sa Right Corp dahil ayaw ni Hendrix na magsiselos daw ang asawa niya. Ang akala ko kapag bumalik ako rito sa Pilipinas ay may pagkakataon pa kaming magkabalikan na. Wala pala. Kaya nagulat na lang ako nang humingi ito ng pabor sa akin para pagselosin ng taong mahal niya. Noong una ayoko. Duh! Sino bang babaeng papayag kung ang taong mahal mo gagamitin ka para sa taong mahal niya? Stupid bitch lang gagawa nun pero dahil mabait ako, pumayag ako. Siguro ito na rin ang kabayaran ko sa mga nagawa ko sa kanya noon. And I'm happy to see him smiling again. Even though I'm not the reason. I admit Lorraine's beautiful. But I'm more than beautiful. She's sexy too, but I'm the sexiest. She's kind kaya kampante ako maaalagaan niya ng mabuti si Hendrix. Nandito ako sa isang paborito kong resto. Tamang kain lang kahit walang kasama. Nag-selfie na rin ako para may pang-post ako sa IG at Twitter. Naaawa kasi ako sa mga followers ko baka wala na silang ma-stalk sa account ko. Tinawag ko ang isang waiter nang may makain akong hindi maganda ang lasa. Yes ma'am? Tanong ng waiter. Ibinagsak ko ang tinidor na hawak ko na naging dahilan ng malakas na ingay. Napatingin tuloy sa amin ang mga tao dito sa loob.
But I don't care. Maganda ko. What the hell is this? Tanong ko sabay turo sa pagkain ko. Nataranta naman ang waiter sa sinabi ko. Bakit po? Ano po bang problema? This is so disgusting. Po, are you deaf? Bakit ba ganyan ang luto ng pagkain nyo? Galit na saad ko. Nakakasira ng beauty tong waiter na to. Nakakainis. Ma'am, sorry po. Palitan na lang po namin. No, I wanna talk to the chef. Nakasimangot na saad ko. Sa tagal ko nang kumakain dito ay ngayon lang to nangyari sa akin. Bago lang siguro ang chef nila. I raised my eyebrows at him. What are you doing? Go to your chef and I want to talk to him. Gosh! Mabilis na umalis ito sa harapan ko. Kinuha ko naman ang makeup kit ko, sabay retouch. God, maaga akong tatandaan nito eh. Miss, rinig kong tawag sa akin. Hindi ako lumilingon dahil nga nag-aayos ako. Ano bang klaseng luto ang meron kayo ngayon? Masungit na saad ko. I heard the people's murmuring. She's out of her mind. Hindi niya alam kung sino kinakausap niya ngayon. She's doomed. I rolled my eyes. What's the problem? Nilingon ko ito't muntikan ko nang mabitawan ang hawak ko. Wait, siya ba ang chef dito? Bakit ang gwapo naman niya yata? Miss? Ha? Oh, right. The food you cooked. Hindi masarap yung luto mo. Hindi pala ito. Chef ka ba talaga? Natawa na lamang ito sa sinabi ko. Para itong nag-slow motion sa paningin ko. Kaya napalunok na lang ako ng sarili kong laway. Inabot ko ang tubig sabay inom. Ano bang nangyayari sa akin? I'm sorry miss pero baka hindi lang naayos ng naka-assist na chef ngayon ang luto sa order mo. Saad nito na nakangiti pa rin. Hindi ba siya maiinis sa akin dahil sa inasal ko? Ay, never mind. It's okay. What's your name again? I asked. Maxine, you're so fast, huh? I wanna know his name. He chuckled. Why did you ask? If there's something bad happen again in my food, you're the one who I will report. I'm Evan. Anito sabay lahad ng kamay niya. What was that? Accept my hand. What? Just do it. Fine. Inis na saad ko sabay kuha sa kamay niya. What's your name? Why would I tell you? It will be unfair to me kung ako lang magpapakilala. Inalis ko ang kamay ko. Maxine. Nice to meet you, Maxine. Anito, sabay kindat sa akin. Why did you wink at me? I think you like me. Napanganga na lang ako sa sinabi nito. Ako? Gusto siya? Kapal naman ng mukha. In your dreams. Singhal ko sabay tayo at nag-walk out. Ang kapal ng mukha. Guwapo nga, napakayabang naman. Bago pa ako nakalabas ng pintuan ay may sinabi pa ito na ikinapula ng mukha ko. You're pretty. I wanted to see you again. Gosh, ano ba itong pinasok ko? Sana hindi na lang ako nagreklamo. Lorraine's point of view. Hindi ka ba kakain? Tanong ko kay Hendrix dahil hindi pa nito ginagalaw ang pagkain niya. Ninitian lamang ako nito sabay gulo sa buhok ko. May iniisip lang ako, wife. Siguro about company ang iniisip niya pero wala namang problema sa company. Mas tumaas pa nga ang sales ngayon kumpara noong nakaraang buwan. Care to share? It's nothing, wife. Sige na, kumain ka na, okay? Nito, tsaka ito kumain. Nagpakawala na lamang ako ng hangin bago ipinagpatuloy ang pagkain. Siguro ay hihintayin ko na lamang na siyang mismong magsabi sa akin. May gagawin ka pa ba mamaya? Tanong ko rito. Wala na, wife. Bakit? Miss mo na ba ako? Nakangising sad nito, sabay taas baba ng kilay. Nagtatanong lang ako, miss na agad. Iba din talaga mag-isip ang lalaking to. Hindi. Lumungkot ang mukha nito kaya napatawa ko ng medyo malakas. Kaya nagtinginan ng mga tao sa amin. Oops, sorry. Ang cute kasi tingnan ni Hendrix sa ganung mukha. Para tong bata na hindi sinali ng mga kalaro niya. Miss na miss. Pambawi ko kaya biglang sumigla ang mukha nito. Hindi mo ba ako tatanungin kung na-miss ba kita, wife? I chuckled. Hindi, kasi alam kong lagi mo naman akong namimiss eh. You're too confident, wife, ha? Of course, saad ko. Mahal mo eh, dagdag ko. I love you more than myself, wife. Anya, na naging dahilan ng pagpula ng mukha ko. Nagbaba ako ng tingin at hinintay itong humupa para hindi ito makita ni Hendrix. May sinabi kasi ito na kapag nakita niya akong nag-blush sa harapan niya, ay hahalikan ako nito
kahit pa maraming tao. Ganun siya ka-wild kaya ayokong mag-blush dito dahil maraming tao. Nang matapos kaming napagdesisyonan namin na pumunta sa Right Mall, habang naglalakad kami papasok ay hindi ko maiwasang mainis dahil sa mga babaeng nadadaanan namin na nakatingin sa lalaking kasama ko. Kulang na lang ay magpa-picture at magpa-autograph ang mga ito. Artista ba siya? Shucks, ang gwapo niya, hindi ba girl? Tara, pakuha tayo ng picture. Dinig kong usapan ng isang grupo ng mga babae. Otomatikong umikot ang mga mata ko dahil doon. Bakit pa kasi ang gwapo nitong kasama ko? Lahat ng mata nasa kanya. Kakainis ha? Nagulat na lamang ako sa pag-akbay nito sa akin. Kaya tiningnan ko ito. Ngiti-ngiti pang loko. Buisit. Why are you smiling like insane? Inis na tanong ko sa kanya pero hindi ito sumagot. Kaya kinurot ko ito sa tagiliran niya. Kaya napadaing ito sa akin. Inalis ko ang braso niya na nakaakbay sa akin. Sabay crossed arms sa harapan niya. Gustong-gusto mo naman na pinagkakaguluhan ka. Sinulyapan ko ang mga babae na ngayon ay kinukuhanan na si Hendrix ng litrato. Grrr, pigilan niyo ako, masyadong mahaharot ang mga babae dito. Look at those girls over there. Saad ko. Kaagad naman niyang tiningnan ang grupo ng babae na kinikilig na ngayon dahil nga tumingin sa kanila si Hendrix. Leche. Anong gagawin ko, wife? Sinimangutan ko ito. Tutal, parang gusto niya naman. Lumapit ka sa kanila, magpakuha ka ng litrato. O bakit hindi ka makakilos? Taas kilay kong sambit. Nanatiling nakatayo ito sa tabi ko na titig sa akin. Ba't ko naman gagawin yun? Seryosong tanong nito. You're smiling when you heard what they're saying about you. Ginulo niya ang buhok ko sabay hawak sa kamay ko at hinila ako sa direksyon ng mga babae. Nagtilian naman ang mga ito. Bitawan mo nga ako, Hendrix. Inis na sabi ko pero mukhang hindi niya ako narinig. Hi girls. Bati ni Hendrix sa mga babae. Nagtulakan naman ang mga babae papalapit kay Hendrix. Kaya mas nag-init ang ulo ko. Ba't sumusobra na sila? Pwede bang magpa-picture sa'yo? Ang gwapo mo kasi sobra parang artistahin. Malanding sabi ni ate girl na mukhang hilaw na clown. Pweh. Tahimik lang ako sa tabi ni Hendrix. Pinapanood ko lang sila. Parang walang kasama si Hendrix kung makalapit sila sa kasama ko. Darn it. Hello, nandito yung nililigawan. Sure, sagot ni Hendrix kaya nanlaki ang mga mata ko. What the heck? Hendrix, tawag ko rito. Kinindatan niya lamang ako. Ay shit ka talaga. Iniabot naman ng babae kay Hendrix ang kamera tapos bigla ako nitong tinawag. Ako? Yeah. Padabog akong lumapit kahit ayaw ko. Nasusuka ako sa mga babaeng mahaharot na to. Nagtatakang tumingin ng isa pang babae kay Hendrix nang iabot ito sa kanya ang kamera. Ba't mo binibigay sa akin? Tanong ni ate girl na mukhang pusit. Wait, bakit parang unjudgmental ko ata ngayong araw? Kuhanan mo kami ng picture ng kasama ko. Sagot ni Hendrix. Pardon? Nginitian niya lamang ito sabay hapit sa bewang ko at tumakbay sa akin. Nalaglag ang panga ng mga babae habang nakatingin sa amin. Napangisi na lang tuloy ako. Hahaha, akala nyo mas maganda pa rin ako sa inyo. Kuhanan mo kami ng wife ko ng picture please. Si Hendrix. What? Are you crazy? Si ating mukhang clown na hilaw. Yes, I'm crazy to my wife. Sagot niya. At ibinalik ang tingin sa akin. Walang nagawa mga babae kundi ang kuhanan kami ng litrato. Ngiting panalo tuloy ako. Sa huling click ng camera ay hinalikan ako sa pisngi ni Hendrix na ikinagulat ko. Thanks girls. Sambit ni Hendrix. Mukhang mga nalugi ang mga babae sa ginawa ni Hendrix. Nang makalayo kami ay huminto ako saglit. Bakit wife? Ba't mo ginawa yun? Which one? Yung sa picture. Bakit sinama mo pa ako sa picture? Because you're the only one I want beside me to that picture. Ayoko magselos ka, wife. And you have nothing to worry, okay? Even though there's so many pretty girls out there, I will never look at them. Ikaw lang ang gustong tingnan ng mga mata ko. Dahil para sa akin, you're the prettiest woman living in this world. Tss, bakit parang gusto mo pa? I'm not. I'm just happy seeing you angry because of them. You look so cute when you're jealous, wife. Saad nito sabay pisil ng pisngi ko. Kaya napanguso ako. It makes my heart flutter. Hinampas ko ito sa braso niya para hindi niya mapansin na kinikilig ako sa mga binibitawan niyang salita.
Kung ganito kagwapo ang kasama mo at sinasabihan ka ng ganun, hindi ka ba kikiligin? Damn this man. He never fails to make my heart beats fast. Let's go. I'll buy you some dress. You don't need. Ano mo ako? Nakangising tanong nito. Napairap na lang ako bago sumagot. My boss. Good. Tara na. Nito, sabay hila sa akin sa women's shop. Hendrik's point of view. Iniwan ko muna sandali si Lorraine sa women's shop dahil may kailangan akong bilhin. Nagpaalam ako rito magbabanyo muna ako kaya hindi pwedeng magtagal ako. Pumunta ako sa jewelry shop. Good morning, sir. The sales lady greeted me. I just smiled at her. Tiningnan ko ang mga accessories na naroroon. Give this one to me. Saad ko sabay turo ng 2 silver na kwintas na may pendant na singsing tapos sa gitna ay may maliit na diamond na nakalagay at may nakasulat na her king and his queen. How much is this couple necklace? Sir, it's worth 70,000 po. It's made of silver and real diamonds. Kukunin mo po, sir? Tanong sa akin ng sales lady na nagpapakyut pa. Sa lahat ng ayoko sa babae mga katulad nito. Yes. Okay, sir. Wait for a minute. Tumango na lamang ako at umupo muna sa sofa na naroroon. Hindi ko mapigilang mapangiti kapag iniisip ko kung anong magiging reaksyon niya kapag binigay ko ang kwintas sa kanya. After 5 minutes ng paghihintay ay nakuha ko ng binili ko. Sabay alis na sa shop na yon at bumalik na sa women's shop para puntahan si Lorraine. Nang makapasok ako sa loob ay nakasimangot na ito na nakaupo kaya agad akong tumabi sa kanya. What's with your face, wife? Sabi mo magbabanyo ka lang, ba't ang tagal mo? Binalikan mo siguro mga babae kanina, no? Nakangusong sambit nito. Napailing na lang ako sa inakto nito. Para siyang bata na inagawan ng lollipop. It's so cute. Sorry, mahaba kasi ang pila. Pagsisinungaling ko. Hindi niya naman malalaman na may binili ako dahil pinadala ko na sa isang tauhan ko dito ang kwintas na binili ko sa kotse ko. Tapos ka na bang pumili? Tanong ko. Kanina pa. Tiningnan ko ang mga pinamili niya. Puro dress sa mga ito na simple ang mga disenyo. Bakit yan lang? Ha? Bakit 3 lang ang binili mo? Ayan lang ang gusto ko tsaka hindi ko carry ang mga presyo ng mga damit dito. Ilang buwan kong sweldo yun kung tutuusin. Napabuntong hininga na lamang ako bago tumayo at pumunta sa may counter para magbayad. Lorraine is different from other women. She's very kind and a simple girl. She knows how to appreciate small things. Maxine's point of view. Of course, I'll come. Yeah, oo nga. I'm on my way, okay? Sagot ko sa kausap ko sa cellphone. Kanina pa tumatawag sa akin ang kaibigan ko dahil birthday niya ngayon. It's already 8 p.m. but the start of the program is 7 p.m. I'm 1 hour late. Make it fast. Utos ko sa driver ko. Napasandal na lamang ako sa upuan nang maalala ko nangyari kanina sa akin sa resto. I hope hindi na kami magkita ng mayabang na lalaki na yon. Inisasambit ko sa sarili. Ma'am? Sinamaan ko ng tingin ng driver ko. Just drive! Ay, sorry ma'am. Napairap na lamang ako sa driver ko. Masyadong chismoso. Pero kahit ganun siya siya ang paborito kong driver dahil mabait ito at talagang napakaingat magmaneho. Kaso lang maldita ako minsan sa kanya dahil laging may sumisira sa araw ko. 8:25 na nang makarating ako sa venue kung saan ginaganap ang program. Kaagad naman akong sinalubong ni Daisy nang makita ko. Gosh Maxine, ano bang ginawa mo't late ka? Tanong niya sa akin. I'll tell you later. Sige na, pumunta ka na sa table mo. Thanks. Inilibot kang paningin ko at sobrang maraming tao. Ang iba pa sa mga bisita ay mga kilala sa government o di kaya ay artista. Ma'am, wine? Tanong ng isang waiter na gumagala para mamigay ng wine. Thanks. Tugon ko at kumuha ng wine na yon. Kaagad ko itong ininom at inubos. Habang abala ko sa pagmamasid sa magulong paligid ay may isang lalaking nahagip ng mata ko na nagpakunot ng maganda kong noo. Wait, parang pamilyar sa akin yon. Tiningnan ko ito ng maigi at tama nga ako. Ang lalaking mayabang, also known as chef, sa paborito kong restaurant ang lalaking nakita ko. Kaya mabilis na nagtago ako nang tumingin ito sa direksyon ko. Gosh, did he saw me? Iniharang ko ang pouch na dala ko sa mukha ko. Dahang-dahang sumilip para tingnan kung nandoon pa siya. Shucks! Tili ko nang makita ko ito na nakaupo at nakatitig sa akin. Napaupo na lamang ako sa gulat habang sapo-sapo ang dibdib ko.
May balak ba akong patayin ng lalaking to? Hi! Nakangiti nitong bati sa akin pero akong si Maldita ay inirapan ko ito at tumayo na. I need to go home. Ayokong makasama siya ngayon. Nakakailang hakbang pa lang ako nang hinawakan ako nito sa braso ko. Saan ka pupunta? Why do you care? Kararating mo lang, aalis ka na agad. Natatawa nitong sabi pero tinalikuran ko lang ito at lumakad ulit. Hinabol niya ako at hinarangan ng dinaraanan ko. Kaya tinaasan ko ito ng kilay. Tabi! I won't. I said tabi. Ayoko nga. Bakit ba? Gusto kitang makita. Nanlaki ang mga magaganda kong mata sa sinabi nito. Is he crazy? Bakit? You're pretty. I flipped my hair kaya natamaan ito sa mukha. Oops, sorry. Sarkastikong saad ko dito pero nakangiti lang ito. Hindi ba siya marunong magalit? It's okay. I like the smell of your hair. It's sweet. Like you. Oh, come on. Stop saying that kind of words. Ew. Hahaha. Bakit? Kinikilig ka ba? Itinuro ko sarili ko. Ako? Kinikilig? Hahaha. Pinandilatan ko ito ng mata. In your dreams. Che! Bakit bang init ng ulo mo sa akin? Kakikilala lang natin kanina. Kung siniswerte ka nga naman, dito pa tayo magkikita ngayon. I thought it would be hard for me to see you for the second time. Ano swerte dun? Ang malas ko nga eh. Masungit na sambit ko. Uuwi na lang ako kaysa naman makasama ka rito, buong magdamag. Inilibot ko ang paningin ko para hanapin si Daisy para magpaalam sa kanya. Nang matsyempohan ko'y naglakad ako papunta ron. Daisy! Tawag ko. Excuse me. Pagpapaalam nito sa kausap niya. Oh Maxine, kumain ka na ba? No. What? Kumain ka na nga ron? I need to go. Why you? Why you means why? Heto na naman siya. Nagsasalita na naman ng Korean language. Masama lang ang paki. Sinapu nito ang noo ko. Hindi ka naman mainit ah. Anya. Ay, basta uuwi na ako. By the way, happy birthday na lang. Saad ko sabay beso rito. Lumingon ako sa likod ko para tingnan kung naroroon pa siya ngunit wala na ito. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Tagal mo. Shit! Gulat kong sambit. Inis na tinapunan ko ng tingin kung sinong nagsalita. What are you doing here? Waiting for you. Ano? Hinihintay kita. Yeah, whatever, right? Sasakay na sana ako sa kotse ko nang magsalita ito na siya namang ikinapula ng mukha ko at pagbilis ng tibok ng puso ko. I'm interested in you. Oh, God damn it. Lorraine's point of view. Nandito ako ngayon sa puntod ni Mommy. Hindi ko ngayon kasama si Hendrix dahil busy rin ito sa opisina niya. Nilinis ko ang puntod ni Mommy. Inalis ko ang mga tuyong dahon na nasa lapida at binunot ang mga ilang damo na nakatubo roon. Nagtirik na rin ako ng kandila. Matagal-tagal na rin pala akong hindi nakakabisita kay Mommy. Mommy, marahang hinaplos ko ang puntod nito. Namimiss na kita. Sobra. Mahinang sambit ko. Hindi ko na malaya na umiiyak na naman ako. Masakit pa rin hanggang ngayon ang pagkawala ni Mommy pero kahit ganun ay masaya na rin ako dahil hindi na ito mahihirapan pa. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakadalaw. Naging busy lang po kasi ako nitong mga nakaraang araw. Natatawang sambit ko sabay punas sa mga luha ko. Kahit wala si Mommy dito ay alam kong naririnig at nakikita niya ako. Kung pwede nga lang yakapin ako ni Mommy ay pumayag na ako. Kamusta ka na po dyan sa langit? Ang daya niyo po. Iniwan niyo na akong mag-isa rito. Tumingin ako sa langit at napakaganda nito. Tama lang ang init ng araw sa balat at asul na ang kulay nito. Ipinikit ko ang aking mga mata upang damhin ang hangin na dumadampi sa balat ko. Pakiramdam ko'y si Mommy to. Sana okay lang po kayo dyan. Nagpakawala ako ng hangin bago umayos ang pwesto ko. Sabay ngiti. Mommy, alam mo po ba? Yung boss ko ang bait niya sa akin. Siya ang tumulong sa akin noong lugmok na lugmok ako. Siya ang dahilan kung bakit nagagawa ko pa rin ngumiti ngayon. Sa susunod na pagbisita ko, isasama ko siya rito para naman makilala mo si Sir Hendrix. Ang taong mahal ko. Mahabang litanya ko. Kung buhay pa kaya si Mommy ngayon, ano kayang magiging reaksyon niya kapag pinakilala ko sa kanya si Hendrix? Ayaw din kasi ni Mommy sa mga lalaki dahil sa ginawa ni Papa nun sa kanya. Isang dahilan kung bakit lumaki akong walang ama.
Huli na rin ang nabalitaan namin ni Mami na pumanaw na ito dahil sa sakit sa puso. Nakakapanghinayang lang dahil hindi ko ito lubos na nakilala noong nabubuhay pa siya. Mommy, malapit ng birthday ko. Kagatlabi kong saad at pinipigilan kong pumatak ang mga luha ko. Pero pesteng luha to. Napakakulit. Ito ang unang birthday ko na wala kayo sa tabi ko. 1 week left na lang at birthday ko na. At ito ang kauna-unahang birthday ko na wala si Mommy sa tabi ko. Nakakapanibago. Oo, dahil wala na ang isang taong nagmamahal sa'yo simula nang ipanganak ka rito sa mundong to. Hindi ko alam kung paano ko ipagdiriwang ang importanteng araw para sa akin. Wala nang magluluto ng masasarap na pagkain. Hahalik sa pisngi ko at mag-e-effort para lang maidaos kahit papano ang kaarawan ko. Nanatili pa ako ng ilang minuto ron bago ko hinalikan ko ang puntod ni Mami bago ko tumayo. I love you, Mommy.